Magandang hapon, Leia. Ano ba ang mga reklamo na isinampa ng pulisya kay Vice President Sara Duterte? Magandang hapon sa iyo, June. Mga reklamong direct assault, disobedience to the person in authority at grave coercion ang isinampa ng Philippine National Police laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi nangingimi ang Philippine National Police na magsampa ng kaso anuman ang posisyon ng nakagawa ng paglabag sa batas. Ito ang binigyang diin ni Quezon City Police District Director, Police Colonel Melesio Buslig, nang maghain ng kaso laban sa pangalawang Pangulo. Nobody is above the law. So kung meron paglabag, ay ating sasampahan ng kaso. Sa video sa paglilipat sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC, kay Attorney Laika Lopez, ang Chief of Staff ni BP Sara noong Sabado, makikitang kinausap hanggang sa tila sinigawan ng Vice Presidente ang naka-uniforming pulis na nakilalang si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Si Lieutenant Colonel Villamor ay isa ring doktor na siyang aalalay kay Attorney Lopez habang inililipat ito sa ospital. Makikita rin ang umano'y pagtulak ng lalaking nakasuot ng gray na polo shirt kay Lieutenant Colonel Villamor. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, nakilala ito na si Colonel Raymond Dante Lachica, hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ang insidente, hindi kayang palampasin ng PNP. Ito ang nag-udyok sa kanila na magsampa ng kasong kriminal na direct assault, disobedience to the person in authority at grave coercion. This is obviously can qualify to a case of direct assault. In fact, pwede po itong masabi na qualified direct assault because he is also a public officer. Malinaw po sa ating mga batas na kung ikaw ay public officer and you lay hands against a agents of a person's authority whose presence there is by virtue of his performance of his official duty. He was directed to assist the patient and yet he received some cursing but he exercised self-restraint at hindi po pumatol, but you can see in the video na tinulak po siya mismo. Sinabi ni Brigadier General Fajardo na nagkaroon ng konting komusyon sa gagawing paglilipat dahil sa panghimasok ng pangalawang Pangulo sa utos ng mga mambabatas na dalhin ito sa VMMC. There were interference at instead of sa veterans po ay dinala po siya sa St. Luke's po. So obviously there are some resistance and disobedience po na nangyari po dyan na pinwersa po. Forced transfer po ang nangyari po dyan. Bukod dyan, isinakay din umano ito sa pribadong ambulansya na nirentahan nila gayong naghanda ang QCPD ng ambulansya para gamitin sa paglilipat sa pasyente. Meron pong written request ang House of Representatives. That is why nagpadala po ang PNP ng QCPD ambulance. Supposedly, doon po isasakay si Asek Laika at si Dr. Jason Villamor po ang naatasang mag-assist. But however, hindi po nangyari yon because of interference at dinala po siya at sinakay po sa isang private ambulance na nirentahan po nila. At yun nga, natuloy po sila sa St. Luke's. Naniniwala naman ang abogado ni Lieutenant Colonel Villamor na malakas ang isinampa nilang kaso laban sa pangalawang Pangulo. Accordingly, although the Vice President is an impeachable officer, she is not immune from suit. No, based on several jurisprudence, there are no express provision from the Constitution, no, and from the statutes, particularly saying that the Vice President is immune. Okay, so from the impeachable officers, no, only the President is immune from suit. June, ayon sa PNP, ang kasong direct assault ay mayroong maximum na penalty na hanggang 6 na taon na pagkakakulong at multa na 200,000 piso, habang yung disobedience to the person in authority ay mayroon namang multa na 100,000 piso at pagkakakulong na hanggang 6 na buwan. At June, sinabi din kanina ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference dyan sa kanyang satellite office sa Zamboanga na magsasampa din sila ng kaso laban sa Philippine National Police. Ito ay ang disobedience, kidnapping at robbery. June? Oo, Leia, doon sa video na nga itong ipinapakita dito sa screen,
bilang isang security officer noong ni VP Sara, parang pinoprotektahan niya si VP Sara doon. Ano ba sabi ng PNP dyan? Hindi ba yun na-consider na como may risk nga doon kay VP Sara? Sinasabi niya nga may banta sa kanya. Siyempre, bilang isang security officer, talagang hindi niya palalapitin ng sino man kahit pa naka-uniforme. Ganun siguro ang thinking sa pagtitingin natin dito sa video na ito, Leia. Oo, tama ka dyan, June, no? Pero ang sinasabi nga nitong Philippine National Police na hindi lang police na naka-uniforme itong si Lieutenant Colonel Villamor dahil ito rin ay isang doktor na siya nga yung inatasan para alalayan itong si Yusek Lopez. Kaya gano'n na lamang ang ginawa ng PNP at hindi nila pinalampas itong insidente na ito. At kung makaririnig ko rin doon na June, no, sa video na parang meron pang mga komosyon, nagkaroon ng taasan ng boses at kaya nga magsasampa sila o nagsampa na sila ng kaso laban dito nga sa grupo ni VP Sara, June. Oh, pero yung sa punto naman halimbawa dun sa video rin na may pinapakita nung nakaraang weekend na sasarhan ng pinto nung ambulansya si VP Sara ng pulis. Ano sabi ng PNP naman doon? Kasama yan na June sa tinitingnan naman at iniimbestigahan din ng Criminal Investigation and Detection Group. At sinabi ng PNP na kung may pagkakamali ang kanilang pulis ay hindi rin naman sila mangingimi na sampahan ng mga ito ng karampatang kaso. Oh, kasi yung magsasara sana ng pinto, same person yun. Yung doktor na sinasabi mo, Leia. Tama ka dyan, June, no? Kanina nga sa interview dyan sa may Quezon City Hall of Justice ay may isang reporter doon na bumulong at sinabing, Sir, ikaw yung magsasara din noong ambulansya, no, na nandun din si VP Sara. At tumango itong si Lieutenant Colonel Villamor. At ayun na nga, sinabi, hintayin natin, June, yung ginagawang investigasyon naman ng CIDG tungkol dito sa mga personnel kung sila ay may pagkakamali at may nalabag din sa protocol at yan ay hindi rin naman ito-tolerate ng pambansang pulisya. Base sa paliwanag ni PNP Public Information Office Police Brigadier General Jean Fajardo. June. So, Leia, isa pa. Paano naman nasabi ng PNP na talagang malakas ang reklamo nila laban kay VP Sara at iba pang mga security personnel niya habang ito pa ay nasa piskalya pa, no, Leia? Tama ba, Leia? Tama, June, no? Ito ay reklamo pa lamang dyan sa piskalya at kung magkakaroon ng probable cause ay saka ito maiisampa bilang isang kaso. At naniniwala nga itong abogado nitong si Lieutenant Colonel Villamor na malakas ang kanilang kaso dahil mayroon silang mga witnesses. At sinasabi nila na makikita naman daw doon sa video na talagang isinilak ito. June? Sige, Leia, tingnan natin kung ano magiging pagtimbang ng prosecutor. Maraming salamat, Leia Ilagan, nagulat ng live mula sa Camp Crame.